Elements of a viral video content. Gusto mo bang matutunan at malaman? Tara, panoorin mo itong video na to. So yun na nga, no, for today's video, isi-share ko na naman sa iyo ang 3 bagay na kailangan mong i-apply sa iyong video when it comes to creating a story. Alam mo bang may chance pa na tumaas ang views mo kung i-apply mo ang 3 elemento na to sa iyong video? Kaya hindi ko napapatagalin pa. Ito na ang 3 bagay na kailangan nating matutunan at mai-apply sa sarili nating mga content. Yes, when it comes to creating a story, meron tayong 3 bagay na dapat i-apply para dyan. Ito ay ang problem, journey, at ang solution. Ang una nga ay ang problem, no? Dapat may problemang nasusolve ang content mo. Because this is how you give value to your audience. Dito mo sila matutulungan at para talagang magustuhan ka ng tao. Kahit anong niche pa yan na meron ang content mo, dapat nakakatulong ka sa audience mo or sa viewers mo. So dapat, if you're trying to present a problem, make sure that you know the solution. Hindi pwedeng yung magpresenta ka ng problema tapos hindi mo naman alam kung anong solusyon. It's like tatanungin mo yung audience mo na, alam mo ba kung gaano kalayo ang buwan sa mundo? Hindi ko rin alam. Ungas ka ba? Huwag ka na lang gumawa ng content kung hindi mo naman kayang solusyonan. Kasi katulad nga ng mga successful na kumpanya, di ba? Kaya nga sila nagiging successful dahil nakakapagbigay sila ng value sa kanilang mga customers. Cellphone. Ano bang naibibigay na value ng cellphone sa isang tao? Di ba? Nakakapagtawag, nakakapag-message, di ba? May value, no? Yung angkas, ang nabibigay na value ng angkas sa mga tao is problema sa traffic. Kaya pag sumakay ka ng angkas, hindi ka na malilate sa trabaho mo, no? So, ganun din sa pagiging content creator. Dapat nakakapagbigay tayo ng value sa ating mga audience. Kahit anong niche ang meron ka, kung hardinero ka or mangingisda, kung anong kailangang matutunan ng mga tao pagdating sa pangingisda, kailangan pagdating sa content creating, magbigay muna tayo ng problema at kailangan alam natin ang solusyon, no? Pangalawa is you have to take them to a journey. Kasi hindi pwedeng may problema tapos bibigyan mo agad yung audience mo ng solution. It's like straightforward masyado, no? So, hindi sila ma-entertain. Dalhin muna natin sila sa isang journey. Magbigay muna tayo ng context. This basically allows you to become more creative. Oo. For example, sa mga mahilig manood ng K-drama, di ba? Pag may problema na, doon na tayo medyo na-excite at nagiging emotional, na-entertain na tayo, no? At nagiging attached na tayo sa character. As a content creator, kailangan pag may problema, wag muna nating idiretsong bigyan ng solusyon. So, idaan muna natin sila sa journey. Dahil sa journey, dito ka makikilala ng tao. Dito ka nila matatandaan, no? Dahil hindi mo lang sila in-entertain, binibigyan mo pa sila ng value. So, para malinawan ka, gagawin nating example itong video ni Kuya Darbs noong nasa love and relationship era pa siya. Ang ginawa niyang content is asking to strangers. Oo. At ganito siya nag-present ng problem. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, and today, tatanungin natin ang mga tao kung anong pinakamasakit na ginawa sa kanila ng mga ex nila. Kuya Darbs! So, napansin nyo, the way siya magsalita, the way siya mag-present ng problem is may energy. Oo. A manner where people gets interested. Kung interesado yung tao, attractive ka sa pagsasalita mo pa lamang. So, kailangan, pag nagsalita ka sa harap ng camera, energetic. O, hindi yung malamya-lamya. So, yun yung problem. At eto naman yung journey. Ano ang pinakamasakit na ginawa sa'yo ng ex mo? Ex ko? Hindi, ex niya. Anong pinakamasakit na ginawa sa'yo ng ex mo? Nagpakasal sa iba.
Uy, grabe. Pinakamasakit, ang pinili niya ang nanay niya kaysa sa akin. Uy! Oh, baka mas malaki yung dede ng nanay. Anong pangalan? Joy po. Joy, marami ka na bang nalinis? Medyo po. Marami ka nalinisan. Barangay. Ang kasi ng buong barangay, kaya ng 10 pisong sachet na Joy. Anong message mo sa kanya? Thank you dahil sa pagtusok ng madiin. Sana sarap na sarap ka sa pagtusok mo. Sana masarap siya. Pangalan? Sid. Marami ka bang naitanim na ng mga buto? Parang ganun na nga. Magkanina'y bibiro, Kung sakaling nanonood yung ex mo, anong message mo sa kanya? Kumusta yung sari-sari store? Charot. Talaga, inispensar mo na sari-sari? Kailangan yun para magtagal. A prerequisite? Yeah. Pabili po. Ano yun? Pautang daw po, sabi ni mama. Lumayas ka! Aray! Gigising ka para lang mangutang, nakakaloka ka ha? Anong pinakamasakit na ginawa ng ex mo sa'yo? Anong pinakamasakit na ginawa sa'yo ng ex mo? Kinuha akong ninang para sa binyag ng anak niya. At sabi niya, yung ambag ko daw, isang case ng Red Horse. Bigla akong kinuhang ninang, may ambagan pala, di ko alam. Ay, ambagan na naman! Ambagan! Message mo doon sa taong nang iwan sa'yo? Good luck. Kasi happy ka na ngayon. Of course. Sino kasama mo ngayon? Siya. Tingnan mo, pakita mo nga. Pogi naman pinalit mo, ate, di ba? Ingat! Anong masasabi mo sa mga taong may partner na nakabuntis? Wala, always be strong. Para na lang din sa family. Okay, grabe, sakit nun Sid ah. Real talk. Yun. So, importante talaga na dinadala muna natin ang ating audience sa isang journey for them to be entertained, for them to get attached to you. Oo. No? So, eto naman yung solution. Nakita natin doon sa aking interview, the specific question is, ano yung pinakamasakit na ginawa sa'yo ng ex mo? But if you look at those people that we interview, looking back on those most painful thing that happened to them, it's as if the pain is not there anymore. So there's a wisdom to that. And I want you guys to understand that if ever you're going through any kind of pain right now, you have to realize that one day you will be so strong enough that you're just gonna be laughing at those very thing that you thought would destroy your world when you were experiencing it at that specific time. So gusto kong sabihin sa lahat na kung anumang klaseng sakit ang naidulot nung tao na yun sa'yo at sa tingin mo ngayon hirap ka na, naguguho na yung mundo mo, know and understand that these people that I interviewed was able to move forward, get pass through that hurdle of pain, difficulty, and somehow they find themselves at this current time becoming happy. At kung sakaling isa ka man sa mga nanonood ngayon na may pinagdadaan ng masakit, yung taong pinakamamahal mo ay ginawan ka ng bagay na napakasakit na sa tingin mo hindi mo na kaya, trust me, tingnan mo lang yung mga mukha nila. And you'll realize that just like them, you will become okay one day. And somehow, I want you also guys to understand and realize that the most painful thing that could happen to us could be one of the greatest thing that the Lord is able to let us experience. Bakit? Kasi hindi niya tayo hinayaan na mapunta sa taong yon, because there will always be someone who's gonna come that is way better, and you'll realize why it did not work with anybody else. So, sa pinakahuli ng iyong content, get them emotional. So, ganito pala yon. Get them hooked with the problem, get them entertained with the journey, and get them emotional with the solution, no? So, dapat may roller coaster ride pala sa paggawa ng content. Oo, no? Kahit anong niche pa ang meron ka. At kapag in-apply mo to sa paggawa mo ng story, sigurado akong magbabiral yang mga video mo. So, yun lang. And I hope may napulot kang idea sa content natin for today's video, no? At oo, alam kong minsan na nauubusan tayo ng mga ideas
sa paggawa ng content. Minsan nakakatamad po talaga, pero andito po ako para magbigay po ng mga information and ideas kung willing ka lang po na matuto, no? And please paki-like and share naman po itong video na to. And mag-comment ka lang dyan sa baba kung may information ka pang gustong malaman para magawa natin ng content sa mga susunod na araw. Yun lang, salamat. See you in my next video. Bye!